Bakit nga ba maganda na meron kang virtual pag-ibig account online? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung virtual pag-ibig account ko. Sa bandang gilid, makikita natin yung iba't ibang menu dito kung saan pwedeng ma-access yung regular savings. Halimbawa, isa kang empleyado, pwede mong ma-double check dito kung yung kinakaltas ba sa'yo kada buwan ay napupunta talaga sa pag-ibig. May pagkakataon na pwedeng delay ng few months, pero hintayin nyo lang, baka mamaya by quarter nag-remit yung company ninyo at mapapansin nyo rito na mag-update yung record ninyo. Pero kung sobrang tagal na wala or delayed, halimbawa more than 6 months or 1 year, mas maganda na i-double check nyo sa HR or sa company ninyo or pwede na rin mag-report sa pag-ibig para malaman kung saan talaga yung pinaka-issue. At bukod nga sa monthly na contribution, kahit yung mga past months, pwede rin ma-double check yan dito. Makikita mo kung magkano ba yung nakuha mong dividends o yung kinita ng pera mo sa pag-ibig. Kahit yung mga lumang account pa, halimbawa noong 2020, andito rin magre-reflect yung mga naging contribution mo. Bukod sa mga buwanang hulog, makikita rin yung kabuuang ipon mo na. So kung ito yung total savings mo, pwede mong magamit ito kung sakaling gusto mong mag-loan. Dito sa bandang gilid, pwede mag-apply ng multi-purpose loan. I-click natin tong apply. Apply now. 90% ng kabuuang ipon mo ang pwede mong ma-loan. So sa case ko, 128,000 pesos yung pwede ko nang ma-loan sa pag-ibig. I-check ko lang yan dito. And then, piliin ko lang yung loan purpose and then yung loan term. Gusto ko ba siyang bayaran ng 12 months, 24 months, or 36 months? And then, loyalty card plus, pipiliin ko lang siya dito. Madali lang mag-apply ng pag-ibig loan online, lalo dito sa virtual pag-ibig. Click lang natin itong submit. Mag-send lang ng OTP yung pag-ibig na siyang i-enter natin hanggang sa ma-receive na natin yung confirmation ng niloan natin. Katulad nito. At bukod pa sa multipurpose loan, meron ding details tungkol sa housing loan. Kung sakaling merong state of calamity sa lugar ninyo, pwede mag-apply ng calamity loan sa pag-ibig. At speaking of loan, kung sakaling meron kang kailangan bayaran, kahit hindi loan, kahit contribution pa yan, pwede dito sa payments. Piliin lang dito kung regular savings pa or magabayad ka ng loan. Halimbawa, regular savings, fill upan mo lang itong mga detalye and then pwede na mag-proceed sa pagbayad online. Meron ding tinatawag na MP2 savings dito sa pag-ibig kung saan mas mataas yung pwedeng makuhang dividendo o pwedeng kitain ng pera mo. Pwede mo yung ma-access dito, i-double check yung detalye ng MP2 savings account mo. And again, sa MP2 savings, pwede rin bayaran yan or mag-contribute dito online. At yun yung kagandahan kapag meron kang virtual pag-ibig savings account. Ang pang-login lang natin dito ay email address natin and password. So, paano nga ba magkaroon ng account sa pag-ibig? Create account lang tayo, pwedeng mag-register gamit yung Loyalty Card Plus, or kung OFW ka, pwede rin mag-register. Kung hindi naman, pwede rin naman kahit walang Loyalty Card Plus. Piliin lang natin to. And then, ito yung mga kailanganin. Pag-ibig MID number, yung cellphone number na siyang nilagay natin doon sa form, nag-fill out tayo para maging pag-ibig member. And then, active email address para makapag-proceed na sa mga next step. Magkakaroon din dito ng selfie kung saan dapat hawak natin yung ID natin. Pwedeng passport or other two valid IDs. I-fill upan lang itong details na to para makapag-proceed sa mga next step. At kung interesado na nga kayo sa actual experience namin or yung step-by-step guide kung paano nga ba mag-register sa virtual pag-ibig, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin o yung link to that tutorial ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!